may pagkakautang sa tao ito, we become the lender's slave. Alipin ka ng tao ito. Now, let's take it for example, yung nangyari sa Nehemiah chapter 5, I believe. In Nehemiah chapter 5, umiiyak ang buong bayan ng Israel. Okay? Sila ay nagre-rebuild ng walls of Jerusalem. Sa panahon ni Nehemiah, di ba? Sila ay, after 70 years of captivity, pinauwi sila ngayon, nauna yung grupo ni Ezra, tinayo nila yung templo, pagkatapos ay sumunod yung grupo ni Nehemiah, itinatayo nila ngayon yung walls of Jerusalem. Iba-iba yung walls of Jerusalem. Sa puntong iyon, ang karanasan ng mga tao during that time ng mga Israelita, they are very poor. Ang hirap. Sila ang kabuhayan, ganito-ganyan, talagang wasak ang kanilang mga tahanan, and ito nagsisimula muli sila mag-rebuild ng kanilang nation, ng kanilang mga families. So sila ngayon ay mahirap. Pero sa kabila ng marami sa population na mahirap, may ilan na mayayaman. So yung mga mayayaman ngayon, ine-exploit nila yung mahihirap, pinapautang, pero in return, nagiging alipin sila ng kanilang mga pinagkakautangan. Alam nyo, pagdating ng chapter 5, umiiyak kay Nehemiah, yung mga tao umaangal sila, Nehemiah, maawa ka naman sa amin. Napakabihira mangyari yun, lalo sa Jewish customs, na ang mga babae ay magharap ng kanilang mga sakdal sa mga nakatataas, sa mga pamunuan. Why? Kasi walang karapatan ng babae na humarap sa ganung mga sitwasyon. Tanging ang mga lalaki lamang. Sa Jewish system, lalaki lamang ang may karapatan. Ang mga babae, tahimik ka. Kapag sumasamba sa likod ng babae, sa likod ng isang wall na butas-butas. Ang mga lalaki, eto kami, nakaupo. Ang mga babae doon, tatangod-tangod. Ganun ang sitwasyon during that time. So sa kanila, bawal ang babae na magharap ng sakdal sa mga courts. Bawal yun. Hindi pinapayagan yun. Hindi pinahihintulutan talaga ng mga sitwasyon. Kaya nga, in Jewish customs and traditions, ang nagbibigay ng, sa panghiwalay ng mag-asawa, divorce, di ba? Yung mga divorce papers, yung ganoon, ang nag-i-issue doon ay lalaki at hindi babae. Lahat ng usapin sa korte, lalaki ang maharap. Pero pagdating ng chapter 5, Nehemiah chapter 5, ang nagharap ng sakdal ay mga kababaihan. So napaka-importante i-notice yun sapagkat bihira ang mangyari yun. Hindi pinapahintulutan na. Now, iniaangal ng mga kababaihan during that time yung kanilang kahirapan na inaabuso sila ng mga mayayaman at ito sobrang hirap na kanilang kalagayan at magiging kanilang mga families ay talagang nagiging alipin ng ganitong sistema. Now, we have to understand this. Kapag sila ay naging alipin ng isang tao, kahit anong ipagawa sa iyo, gagawin mo. Even to the case na yung mga anak nilang mga babae ay gawing mga prostitute. So, ganun kalugba yung sitwasyon. Yung mga anak na babae nila, dahil alipin sila ng kanilang mga pinaghirapan, yung mga anak nila ngayon ay ginagawang mga prostitute. Binibenta. Sino hindi aangas sa ganung sitwasyon? Sino hindi iiyak sa ganung sitwasyon? Kaya nga sa Nehemiah, tulungan mo kami. And Nehemiah did the right things para maayos ang lahat ng mga bagay. Pero the focus is, kapag tayo ay nangihiram, nagiging alipin tayo ng ating pinaghirapan. Hindi ka makaangal. Hindi ka makapagreklamo. Hindi ka makasagot. Nakakaalip ka. Alipin ka. Wala kang magawa. Kasi the borrower is always the lender's slave. Kapag tayo ay umuutang at nabubuhay tayo sa pagkakaputang, palagi tayong magiging alipin ng taong pinagkakautangan natin. Sabi ni Jesus, I have come to set you free, and he that is free indeed. Na-free si Jesus to came. He came to set us free. Diba? Sabi ni Jesus, the truth shall set you free. Si Jesus yung truth and Jesus will set us free. Palalayain tayo. But the devil has come to kill, to steal, and to destroy. Ayaw niya yun. Ayaw niya lumaya ka. Ayaw niya maging malaya ka para kay Jesus. Gusto niya maging alipin ka palagi. Gusto niya palagi kang mahirap. Gusto niya wala kang magawa. Because Satan has come to kill, to steal, and to destroy. Trabaho niya yun, 24 hours a day, 7 days a week. Walang tigil, day in, day out, yun ang trabaho niya. Ang tayo ay gawing alipin. Pero si Jesus nandun
kalooban niya para sa bawat isa din. He has come to set us free. Pumunta siya rito sa mundo para palayain tayo, even to the point of getting out of our debts. Even to the point na sa pamimera natin, sa usapin ng ating mga kabuhayan, Jesus wants us to be set free. Now, gusto ni Jesus tayo ay maging malaya sa ganitong mga kalalagayan. So how? Number one, promise. Tama naman yun. Sa taong pinagkakautangan mo, ang gagawin mo ay mangako. Diba? Nangangako po ako na ako ay magbabayad. Ito ganyan. Pero pangako. Wala ka naman ibang magagawa kundi mangako. Pero, higit pa sa pangako na yun ang gusto ko sabihin sa inyo. Na alam niyo po ba na ang Diyos ay may pangako sa iyo na hindi kanya gusto nasa pagkakautang kundi ikaw ay lumaya sa iyong pagkakautang. Let me just quote to you Deuteronomy 28. Diba? Sabi ni Jesus, sabi ng God doon, sabi ni God, ikaw, gagawin kitang ulo at hindi buntot. Tapos ano kasunod doon? Na ikaw ang magpapautang at hindi ikaw ang magpangutang. Ang galing ng verse, ano? Ikaw ang magpapautang at hindi ikaw ang mangutang. God's intention for us ay hindi tayo maging alipin ng ating mga lenders. Hindi tayo maging alipin ng ating mga pinagkakautangan because Jesus wants us to be free na hindi ikaw ang nangungutang kundi ikaw ang magpapautang. Ikaw yung nagpapautang. So, the promise of God is available. Ang sagana ng biyaya ng Diyos na gusto niya ipagkaloob sa akin. Now, tingnan natin ito. Ang bayang Israel, nagbigay ang Lord sa kanila ng napakaraming mga feasts. Yun, mga feasts. Ang dami ng piyesta. Pero isa sa mga kapistahan nila ay napaka-importante. Ang tawag nila roon ay sabbatical year. O minsan, pagka 50 years, ang tawag nila doon ay Year of Jubilee. Sabbatical year and Year of Jubilee. Alam niyo ba, ito sa mga kapistahan iyon, na ang sino mang may pagkakautang, sino man may pagkakautang, sa taon ng paglaya, ang lahat ng mga utang ay kakansilin ng lahat. Tapos na lahat. Yung lupa mo na isinanla mo, ibabalik sa iyo. Babalik sa iyo. Kailangan ibalik sa iyo kasi ayon, yan ay inheritance nila mula sa Panginoon. Hinati-hati ng Diyos ang buong Kanaan para sa 12 libing ng Israel. Ibinigay sa kanila, kaya hindi mo pwedeng ibigay kung kanina-kanino yun. Ibiniprenda, pero sa Year of Jubilee, sa taon ng paglaya, o sabbatical years, sa mga taon ng paglaya ito, ibinabalik sa may-ari ang kanilang lupa. Ang mga naging aliping babae, binabalik sa kanyang pamilya. Ang mga naging aliping lalaki, ibinabalik sa kanyang pamilya. At anumang mga pagkakautang, kinakalimutan na. Tapos na yun. So, kinakancel na ang lahat ng debts. Bakit? Kasi yun ay pangako ng Diyos na pagdating ng sabbatical years, pagdating ng Year of Jubilee, lahat ng pagkakautang, kailangan tapos na. Kailangan na bayaran na yun. Kailangan wala na. Cancel na lahat. Yan ay pangako sa atin ng Panginoon. Binibigyan niya tayo ng Year of Jubilee. Binibigyan niya tayo ng sabbatical years for us to be free from all of our debts. Para malaya tayo sa lahat ng mga kalalagayan ito. Kaya cancel ni God ang lahat ng mga pagkakautang. Isa pang illustration. Sa panahon ni Elisha, merong dumating na matinding tagutong sa buong bayan, sa buong lupain. At sa panahon iyon, siya ay pumunta sa bahay ng isang babaeng balo na mayroong anak. At sabi niya, makikikain ako. Diba? Makikikain ako. At pagkatapos ay, nung walang pagkain, sabi niya, mamamatay na lang kami. Ito na lang ulit pagkain namin. After this, wala na, patay na kami. Hindi na kayo mabubuhay. So, anong ginawa? Sige, ipahanda mo ko. At pagkatapos ay, nung maluto na lang, kain niya yung propeta, sabi niya, magluto kayo para sa inyo. And guess what? Pagbukas ng babae na kanyang lalagyan ng oil, merong oil. Pagbukas ng babae na kanyang lalagyan ng harina, may harina. At nagagawa siya uli ng pagkain. At hindi naubos ang pagkain hanggang sa hindi natatapos ang panahon ng taguto. So may provision si God. May provision si God. May isang pang story noon na minsan, merong isang babaeng balo ng isang
lingkod din ng Diyos. At sabi niya, umangat siya kay propeta. Sabi niya, propeta, paano ka itong buhay namin? Walang mag-aalaga sa amin. Ang dami namin pagkakautang. So, ano sabi ni propeta? Sabi ni Prophet Elisha, sige, maghiram ka ng maraming jars sa iyong mga kapitbahay. Lahat ng mga sidlan na pwede mo namin, hiramin mo. Sige, magkulong kayo ng anak mo doon sa inyong kwarto, sa inyong bahay. Magkulong kayo. At pagkatapos nyo maisara na lahat ng pitana, lahat ng pintuan, na ipagsara nyo na lahat, simulan mo ngayong puluin ang bawat sidla na nahiram mo ng langis na galing sa iyong lalagyan ng langis. So yung maliit na lalagyan ng langis, pupuluyan ng napakaraming kapay. O yung buong bahay, puno-puno ng kapayan. Sinasalinan niya yan. O sabi niya, anak, puno na! Di ba ito yung bagong lalagyan? So tuloy-tuloy yun. Hanggang sa kahuli-hulihang gram na available, pinuno ng oil yun. At pagkatapos sabi ni Elijah, doon sa babae, sige, ibenta mo lahat yan, at pagkatapos, bayaran mo ang iyong utang. So may promise si God. May promise si God. Gusto niya tayo lumaya sa ating mga pagkakautang at kaya niya i-cancel lahat ng debts natin. Kaya tayo palayain sa lahat ng ating mga pagkakautang. Yun naman pala eh. Hindi ko naman pala kailangan magbayad ng aking utang. Si Jesus na ang bahala sa aking utang. Babayaran. No. Sa balikan years, that is 6 years, pag magiging alipin ka, on the 7th year, lalaya ka. May ibig sabihin nun, 6 na taon mo lang pinagtrabahuhan yun eh. Hindi habang buhay ka, baon sa utang. Hindi ka habang buhay ay anong ka sa iyong pagkakalipin sa utang. 6 na taon mo na siyang pinagtrabahuhan. 6 na taon mo na siyang pinagsikapang bayaran. At hindi mo nagawang bayaran sa ikapitong taon, tapos lang lahat. Pinagtrabahuhan. Pinagtrabahuhan mo. Yung babaeng balo, nanghiram siya ng tapayan. Pinuno niya yung bawat tapayan ng langis. Pinagtrabahuhan niya. Hindi siya naghintay ng pera galing sa langit pagkatapos bumagsak sa lupa. Thank you, Lord. Bye-bye. Hindi. Hindi rin siya naghintay na may pumasok sa ATM card niya ng 1 million. Wow, thank you, Lord. Talaga. Yung pala nagkamali lang yung accounts. Tapos pagdating po ito na silip yun, hahabuli ka ng bangko. May utang ka sa aming 1 milyong piso. Pamalay ko naman dyan. Bakit hindi mo naman pera? Bakit mo ginamit dyan? So nagkamali lang kami. Pero ngayon, dahil ginamit mo, papayaran mo sa amin yan. Hanggang kahuli-huli senti mo. Hindi na noon ang proseso. Ang proseso ay pinagtrabahuhan nila, kaya pagdating ng takdang panahon, tinapos ni God yung lahat ng kanilang mga pagkakautang. Pero may promise si God. Ang gusto ni God, lumaya tayo sa ating mga pagkakautang. God wants us to be free. At kung anuman ang nagawa ni God in the past, what God has done in the past, what God has done to other people, tiyak na tiyak, kaya niya rin gawin para sa bawat sa atin. Why? Because Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago. Nagawa niya sa ibang tao, magagawa niya rin sa atin. Bakit? Kasi pare-parehas naman tayong espesyal sa harapan ng Diyos. Pare-parehas tayong mahal ng Diyos. Number 1, hold on to the promise of God. God will pay out all your debts. Palalayain ka ng Diyos because He has a promise. Gagawin ka niyang ulo at hindi puntod. Na ikaw ang magpapautang at hindi ikaw ang mangungutang. Amen? Number 2, syempre, we have to pray. Prayer really works. Prayer really works. When you're in bondage of death, you don't cry about it. Hindi ka magmumukul, labing ang utang ko. Diba? You don't whine about it. Diba, hindi ka nagmamaktol, wala ka sisingin iba. Kundi, ang gagawin natin, dali natin lahat yan sa harapan ng Diyos. Lord, laki ng utang ko. Ano po ang gagawin natin? Alam niyo, last year, ang hirap matulog. Kasi every time na pinatawagan ako ni Ate Tina, ang inisip ko, Lord, patayin na ano kaya sa Tina. Pastor, ang laki ng utang niyo, kailangan niyo, hindi, walang gano'n eh. Pastor, iibitahin sa alam. Iibita pa ako, Lord. Isipin mo yan. May utang ka na, iibita ka. Hirap matulog. Hirap matulog. Isipin, Lord, tapos na naman yung buwan. Ako, ito na naman kami. Magbabayad
bukas nakita natin, lumabas yung bill, nagkaroon tayo ng utang na 100 plus. Wow, Lord, ano natin? Akala ko wala na kami pabayaran. Yung pala meron pa rin. Pero 100 plus yan, binigyan tayo ng discounts, ginawan sa 100 na lang. And after that ay, bigyan pa tayo ng magaang na scheme para bayaran yung lahat ng mga pag-uutang. Gumagawa si Lord. At sabi nila ay, gusto ko namin kayo narin sa building na ito. So, ayaw nila tayo palayuin. Ayaw nila naman natin lumayo. Iba na totoo. Pero, isipin nyo, tignan nyo to. Ano ba yan? Ano ba tayo start? November. For 4 months now. For 4 months. November, December, January, February. For 4 months. Alam niyo ba yung 100,000 na yun? Nabawasan na natin. Nabawasan natin. Hindi nga nagano'n ka lang bawas. Diba? Pero nabawasan na natin yung 100,000 na pagkakautang natin. Aside from the fact na nababayaran natin yung ating bills monthly. Ang galing ni Lord, di ba? Hindi man natin nababayaran siya bilang isang pusang. Lord na, Lord, sana paglakad ko, makadampot ako isang maliit ng pera. Okay, Lord, tataya po ko ng loto, one size lang. Pag tumama ko, Lord, tama. Lahat yung bayad dyan. Tapos lahat, wala lang kami. Walang ganun di ba? Pero, sisikap tayo sa Lord. Nagtatrabaho tayo, Lord, kay Lord. Pero, we pray more. Lord, ang laki ng utang namin. Wala po kami pambayad. Saan kami kukuha? Kaya sabi ko kay Sheila, sa secretary na bago siya nakausap ko, sabi ko sa kanya, I can't pay that. Ng isang biglaan. Hindi ko kayang bayaran yan. Hindi namin kayang bayaran yung 100,000 ng isang busa. Pwede ba? Kada linggo po pumapasok ang aming pong mga funds, ay ipapababa ko agad sa inyo yung pera at kung ano man yun, i-record na lang po natin. So, alam niyo, ganun ginagawa natin after the service, ibababa yung pera, mas naiiwasan natin, nag-accumulate siya weekly, nag-accumulate siya monthly. Guess what? At the end of every month, kahit pa paano, nababawasan natin yung 100,000 na pagkakautang natin kung sa ating pangangailangan sa iglesia nito. Because God hears the prayer of His people. Nininig ng Diyos yung ating mga panalangin. Amen po ba? Prayer really works. Ang pananalangin ay talagang merong magandang nangyayari. Kaysa magsigawan tayo, kaysa magsumbatan tayo, kaysa mag-away tayo, kaysa mag-iyakan tayo, kaysa kung ano-ano pagagawin natin, manalangin tayo sa harapan ng Panginoon, and God will hear our prayers. Amen po ba? So, ganun ni Lord nakakatuwa, di ba? Aside from na babawasan natin yung ating pagkakautang, na babayaran yung ating pagkakautang, nakakapagpuno tayo ng ating mga kagamitan, naayos natin ang ating facilities, all for the glory of God. Amen? Amen. Okay, praise the Lord. So, number 1, promise. Hold on to the promise of God. Number 2, pray to God. Number 3, pay, syempre. So, hold on to the promise of God. Number 2, you have to pray. Number 3, syempre, you have to pay. Kailangan mong bayaran. Paano? Save money. Syempre, yun man yun eh. Magbawas tayo ng expenses to save money so we can pay our debts. Kailangan natin magbawas ng gastos. Nagsisimula sa pagbabawas ng gastos upang makapagbawas tayo ng ating mga pagkakautang. So, kailangan iitan natin ng expenses nang sa gayo may puno tayo sa ating mga bayarin. Kung kailangan natin magbenta para mabayaran natin mga pagkakautang, you have to do that. Tingnan yung ginawa ng Korea. Ang Korea, ano ba yung part na bro, yung Christian? North, South. Yung North kasi yung home communist, di ba? Yung South Korea, napailalim sila sa talagang bagsak ang ekonomiya. Down na kanilang ekonomiya. Alam mo yung ginawa nila? Lahat ng kanilang mamamayan na
nag-contribute sa mga kailangan ng kanilang bansa. Binigay nila kanilang ginto, binigay nila kanilang mga alahas, binigay nila yung kanilang mga valuable goods para ano? Para maibenta. At yung kabuuan na napagbentahan ngayon, anong ginawa? Ipinambayad ng kanilang pagkakautang. At sa ngayon, nakita natin ng South Korea, isang maunlad na bansa because they are debt-free. Malaya sa pagkakautang. Tinangkari niya ng ating bayan. Tinangkari niya ng ating bansa. Nagawin sometimes ilang years ago. Diba? Gusto mag-ipunta ang bawat Pilipino magbigay. Kaso duda lahat ng mga Pilipino na baka saan na mapunta yung pondong yan. Diba? Kaya walang gusto magbigay. Walang gusto magbigay. Diba? Walang nagulo. Kasi isang katotohanan, kailangan natin magbenta para magpunuan, mabayaran natin natin mga pagkakautang, dapat natin gawin ang mga bagay na yun. And we have to earn more. Earn more. Kumita pa tayo ng mas malaki na sa iyo, mas mabayaran natin ang ating mga pagkakautang. Pero the bottom line is this. Para makapagbayad tayo ng pagkakautang, quit borrowing. Hindi nga natin, quit borrowing. The more you borrow, lalong lumalaki ang pagkakautang. Pero kung titigil mo na ang pag-utang, titigil na rin yung paglobo ng ating mga pagkakautang. At sa gayon, ito yung amount na kailangan kong i-reach, ito ang dapat kong kitain. At ito ang kailangan kong abutin. Huwag natin gawing bayaran ang utang ng isa pang utang. That's very bad. Huwag natin gawin, sikapin na bayaran ang isang utang ng panibagong utang. Naiiwasan ang ganong mga sistema, maiiwasan ang ganong mga programa, hindi mabuti iyon. Dapat tayo magtiwala, God can provide all your needs. Kailangan lang natin, tayo ay magtiwala ng lubusan sa Diyos, manalangin, at simulan natin bayaran ang ating mga pagkakautang at itigil na ang pag-utang nang sa gayon, lumaya tayo sa ating mga pagkakautang. Amen? Amen. Amen. Ligtas pa rin tayo. Amen. Sa langit, wala nang utang. Sana Lord, papalapit na ako ngayon. Pinakamadaling prayer. Pero, get out of them. Promise, hold on the promise of God. Number 2, pray to God and pay all your debt. Stay out of debt. Number 2 is, stay out of debt. Manatili kang malayo sa pagkakautang. Stay out. Stay out. But stay in. Stay in. Ano? Pag stay out, labas. Hindi na pwede. Hindi na ako muling umutang. Sarap nun, ano? Hindi na tayo muling umutang. Tingnan natin. Sabi ng Proverbs. Verse. I believe it's chapter 6. Chapter 6, Proverbs chapter 6, sabi doon, deliver yourself like a gazelle from the hunter's hand. Takasan mo. Diba? Deliver yourself like a gazelle. Yung, parang deer siya, di ba? Deer na tumatakbo, na tumatakbo papalayo sa isang manangaso. Diba? Kanina, the borrower is the lender's slave. Kaya takasan daw natin yun. Stay out of it. Deliver yourself like a gazelle from the hunter's hand and like a bird from the hand of the fowler. So, gawin daw natin itong lumayo tayo sa ganoong mga bitak. Layuan natin yung ganoong sitwasyon. Stay out of danger. Stay out of death. Kailangan tayong lumayo sa ganoong mga sitwasyon. Katulad ng isang usa. Pag nakaramdam yan ng ang isang usa, pag nakaramdam ng isang ng panganib, bigla tumatakbo yan. Mabilis na pagtakbo, mabilis na paglayo doon sa lugar na mayroong panganib. Takbo yan ang takbo. Kaya mabilis na lang uhaw yan. At pagkatapos ng uhaw, pupunta yan sa mga tubigan nang sa ngayon ay makainom ng tubig bilang kapahingahan nila. Pero dapat tayong manatiling lumayo sa ating mga pagkakautang. Stay out of debt. Paano natin gagawin? Number 1 and 2. Stop overspending. Number 2, stay on course. Or stay on, Number 1, stop overspending. Ang sabi ng Proverbs 21:20, we have to act out our wage. Yung isang tao raw,
na inuubos lahat ng kanyang pinagkakakitaan ay isang hangal. Okay? The devourer na inuubos niya raw lahat ng kanyang ari-arian ay isang tao ang hangal. We have to act out our wage. Kung ang kinikita mo isang araw, ay, hindi ba i-bukas? Ha? 426. Hindi ka gagastos ng 427 a day. Kasi ang kinikita mo ay 426 lang. Kasi kung gano'n na gagawin yung sistema na 427 a day ang gagastusin mo, may utang ka na isang araw, piso. Kwentahin mo yan sa 30 araw, may 30 pesos ka na ang utang. At paano mo babayaran yun? Samantalang ang kinikita mo ay 426 a day lamang. But you don't spend over sa kinikita mo. Kung ito ang kinikita natin, hanggang dito lang tayo. Huwag nating lampasan kung ano man, kung hanggang dito lang tayo. Kung itong budget, itong kinikita, act out your wage. Act out your wage. So, huwag nating higitan yung ating mga paggastos sa kung ano man ang kinikita natin. Stop overspending. Lalo-lalo na ngayon ang panahon natin talagang consumer conscious. Diba? Consumer conscious ang panahon natin ngayon. Talagang ang daming sale, mapumula sa damit, sa sapatos, sa pantalon, hanggang sa mga appliances, diba? Puro sale. Diba? So, kailangan natin, we have to stop overspending. Kung hanggang dito lang ang allocated na funds na available sa atin, dapat hanggang dito lamang tayo. Amen po ba? So, stop overspending and stay on course. Ano ibig sabihin nito? We have to build a financial budget. Okay? We have to build a financial plan. We have to build a financial goal para sa ating mga sarili, para sa ating mga pamilya. So, we have to work out a budget. Kailangan may budget tayo. Kanina, nag-check ako na sa dali ng Facebook kasi baka meron mga messages or anything. May nakita ako isang post ni Abu yata, may picture siyang i-upload. Sabi niya, 1998, halagang 500 pesos, itong pushcart na ito, pushcart, pulo ng grocery. 1998 daw yun. By the year 2000 plus, yung pushcart ay 2005, yung pushcart ay kalahati na lang ng laman. 2005. Year 2013, 2012, yung pushcart, ang laman ay isang asukal. Ganoon yung halaga noong 500 pesos ngayon. Kung ikukumpara natin doon sa 1998, puno yung pushcart ng mga groceries. Sa laman ng grocery in 2012, sa halagang 500 piso, ilang pirasong grocery items. Ganun kalayo ang halaga ngayon ng presyo. Noon, I remember nasa mabuhay pa kami, yung budget namin 100 noon sa pagkain, nakakaluto kami ng 3 putahe. Ganun talaga. Panis. Diba? Meron kang piniritong bilis. Sila ko pang bilis. At least 3 putahe. Meron kang pares bilis yun. Halagang 100 piso. At ilang kakain? 20 mahigit na katao. Kapag hindi nakakain ng bilis lahat, pipiritoy pa isa-isa bilis. Isa-isa yun. Matsigada kami na pibrito, isang pirasong bilis, i-pibrito ko yun. Lahat kayo makakakain. Because we are working out the budget. 100 piso lang ang kasya eh. 100 piso lang ang pwede. Ngayon, 500, umiangal. Ikaw man. Ano kung bibili ng 500 mo? Hello? 500 yan. 3 tao yan. Ikaw mo pa. Ano ba? Isang ba? 500 yan. Ang layo niya ko. Ikaw kumpara ko sa 100. Ang layo niya. Diba? We have to work out a budget. Work out the budget. Kailangan natin, ito lang ang halaga na available. Hindi
spend. We have to build a financial plan. We have to build a financial goal. Kailangan meron tayong goal na itong perang ito, hanggang kailangan ko i-stretch out siya at kailangan kong i-empower yung pera ko na sa ngayon malayo ang marating ng perang ito. Kasi yung isang taong hangal, inuubos niya lahat ng kanyang kayamanan. Diba? Inuubos niya lahat ng kanyang kayamanan. Kaya nga sabi ni Jesus, diba? In Luke chapter, sabi niya sa isang passage doon, ang sabi roon, walang isang tao na magtatayo ng kaharian na hindi muna binibilang ang magiging halaga ng kanyang itatayong gusali. Okay? So, parang phrase lang yun. Walang isang tao magtatayo ng isang gusali na hindi niya muna kukwentahin kung magkano nga abutin. Kasi baka sa gitna ng pagtatayo niya, kulang pala yung budget niya, mapapahiya lang siya sa kanyang community. Pagtatawa siya, yan, tatayo-tayo kayo, hindi mo na pala kaya tapusin. Kalahati, o paano titira niya kalahating bahay? Kung hindi pwede. Ang isang tao raw matalino, binibilang niya muna kung magkano ang halaga at kung meron siyang sapat na halaga para ipampuno sa bayarin sa lahat ng gastos sa pagtatayo ng building na yun, tsaka niya pauumpisahan ang pagtatayo ng isang gusali. Natawag doon, building up a financial plan. Meron siyang goal, meron siyang plan. Etong pera ko, etong halaga, kailangan ko munang pag-ipunan siya para mabili ko itong bagay nito. Kailangan ko siyang paghandaan. Building up a financial scheme. Kailangan natin gumawa ng isang programa nang sa gayon, etong bagay na ito, etong pera ko, talagang maging may empower ko at mapapahaba ko at hindi ako mangungutang. Amen? Amen. Let me give you a formula na biblically based. Paano, and I believe ito rin yata yung share mo na ni Bruno. Ang tawag ay 10-10-80. The formula is 10-10-80. Yung formula ng pera natin. Yung 10%, syempre dapat sa Panginoon yan. It's your tithes. 10% of your money will go to the Lord. You will give it to the Lord. Bibless mo si Lord. Kailangan mo ibigay sa Panginoon ang ikasampung bahagi ng iyong kinikita. Ano po yun? Yung tithes. Ano po ulit yun? Ay, kayo nagkapagtay sa pinag-usapan. Ano po ulit yun? So, kung gusto mo lumaya sa pagkakautang, ang first principle ni Jesus concerning your money is you have to give the tenth of your income to the Lord. Okay? Ibigay mo sa Panginoon. Kailangan natin ibigay sa Panginoon yung ating ikasampung bahagi. The other 10 is for savings. For savings. Sabi nga, savings. Okay, dapat yung ikasampung bahagi ng ating pamimera ay ilalaan natin sa pagsusubi, sa pagtatabi. For future use. Yung savings natin, pwede natin ipunin for investment. Pwede natin magamit para tayo ay makapagpalago ng isang kabuhayan sa halagang 10% ng kasalukuyang kinikita mo, maaari mo siyang itabi nang sa gayon sa panginaharap, maaari tayo makapag-invest or kung meron man tayo biglaan pangangailangan, meron tayong nakatabing halaga. Napaka-importante meron tayong nakatabi. Pinag-aralan natin last week yan. Saving. And the other 80% of our money, yan yung ating for use. Para sa ating gagamitin. Ang labo naman yan. So, lalo naman yan, kuya. Yung 100% nga, hindi na kasya sa akin. Pagbawasan ko pa ng 20%, yung 10 para kay Lord, 10 para sa saving, parang hindi uubra. Parang hindi kasya. Yung kinikita ko araw-araw, kulang na kulang. Ganyan yung expression eh. Kapos na kapos. Hirap na hirap. Bigat na. Yan, ganyan talaga mga expression eh. Pero bakit hindi muna natin subukan ang Diyos? Sabi ni God, try me. In Malachi chapter 3, subukan mo ako. Try me. Kapag si Lord ang nagprograma, sigurado hindi papaltos siya. Hindi ka kukulangin. Hindi ka mauubusan. Hindi ka mawawalan. Pero kapag tayo ang nagplano, kapag tayo ang nasunod, sigurado sablay. Sigurado palpak. Sigurado mali. Dapat tayong mabuhay sa prinsipyo na 10% will belong to the Lord, another 10% will go to savings,
And the rest, the 80%, will work out a financial budget, financial plan na sasakto itong 80% ko pamasahe, baon, ba? Kapagkain, pananamin, bayarin, and everything. Let's live with that 80%. Kailangan natin matutong mabuhay sa 80% ng kinikita natin. And that will be a good investment for the future. Magkakaroon tayo po na ng investment for the future kasi nakakano tayo ng 10% ngayon na may magagamit tayo bukas. Kaya ang isang taong nanal, inuubos agad yung kung ano man ang meron siya ngayon. Tingnan natin yung prodigal son. Yung prodigal son na ginawa, nilustay lahat. Anong nangyari? Kumain siya ngayon ng pagkain ng baboy. Kasi wala na siya. Inubos niya ng lahat. Diba? Napansin niyo ba, yung panahon na mukha tayong kawawa, yung panahon na wala tayong pera? Yung panahon na wala kang magawa, kasi ikaw yung panahon na wala kang pera. Yun ang katotohanan ng panahon natin. Yun ang katotohanan ng mundo ito. Mukha tayong kawawa, kapag wala tayo na itatabing pera. Wala tayong magawa, kapag wala tayo na itatabing pera. At mas lalo tayong kawawa kung nabubuhay tayo sa ilalim ng isang pagkakautang. So we have to stay out of that. And how to do that? Stop overspending and stay on the budget. Stay on course. Mag-build up ka ng budget. Hindi tayo dapat mabuhay sa one-day millionaire. Huwag tayo mabuhay sa one-day millionaire. We have to work out a budget. Noon nga, nakakain tayo sa ₱100 isang araw. 3 putari na yon. Mas kung natin pa rin ngayon, pwede pa rin naman yun. Kailangan nating pahalagahan ang bawat sentimo na kung ano man ang meron tayo sa panahon kasalukuyan. Eventually, nagtuturo namin kay Saysay. Sige, Saysay, pupunta sa labas. Papaluto na kung ano. Kung hindi po si mami ko, si daddy ko, magbabayan. O sino ba hindi magpapamutan doon sa ba? Kasi 5 years old, papapaluto lang kung ano gusto niya. Sige. Kung hindi po si mami ko, si daddy ko magbabayan. Ayos! I-issuehan na agad. Ang haba ng credit line. Sunod na, tandaan mo. Ito lang ang budget mo. Hanggang ganito ka lang. Okay. So dapat natin, we have to work out a budget. Work out a budget. Paano yun? 10, 80. 10% goes to the Lord, 10% goes to your savings, then 80% doon tayo mabubuhay. So 80% na kikita natin doon tayo mabubuhay. Amen? Amen. Lastly, number 3. Life out of debt. Tingnan natin yung isang buhay na wala sa pagkakautang. Tingnan natin yung buhay na wala sa pagkakautang. Life out of debt. Sabi ng John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. Pero sabi ni Jesus, I came that they may have life and have it more abundantly. Naparito si Jesus para to give us life and have it more abundantly. Ito yung buhay na malayo, wala sa ilalim ng pagkakautang. To give us life and have it more abundantly. To give us life and have it more abundantly. Number 1, kapag ikaw ay malaya sa pagkakautang, you become the master. Hindi ikaw ang slave of the lender, but you become the master. Diba kanina, sabi natin, if you are in debt, you are a slave of the lender. Pero if you are not under ng pagkakautang, you become the master. Ikaw ang nagiging master. Hindi na ikaw ang slave. Lalo na, di ba, you become the master of your money. Nagiging master ka ng pera mo. Kung ikaw ay nasa ilalim ng pagkakautang, hindi mo kontrolado ang pera mo. Lahat ng pera mo goes to sa pinagkakautangan mo. Pupunta doon yun. Hindi mo kontrolado ang pera mo. Hindi mo hawak siya. Wala kang kapangyarihan sa pera kasi ikaw ay nasa ilalim ng pinagkakautangan mo. Pero kung ikaw ay wala sa ilalim ng pagkakautang, you become the master of your money. Eto, pera ko to.
Akin ito. Magagawa ko kung ano man ang gusto ko sa pera na ito. You become the master. Kaya ang ganda ng buhay na wala sa ilalim ng pagkakautang, you become the master. And, hindi lang ikaw master, you become the manager. Bakit? So you have to remember, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Hindi tayo ang totoong nagmamayari. We are only managers, stewards of God's money. Kaya hindi tayo lamang masters of our money, we become the managers of God's money. We become the managers of God's money. Nagagawa natin ngayon na tayo ay makatulong, nagagawa natin ngayon na tayo makapagbigay because we become the managers of God's money. Let me give you this quote, sabi ng Proverbs chapter 3, verses 9 and 10. Honor the Lord with your substance. Parangalan mo ang Diyos sa anumang kinikita mo. Let's glorify God sa anumang meron tayo. Sabi po yan ng Proverbs chapter 3, verses 9 and 10. Now, sabi natin, we have to be debt-free in Jesus' name. Kung magkakaroon man daw tayo ng pagkakautang, ito lang. Romans chapter 13, ito na una. Romans chapter 13, verse 8 says, owe nothing to anyone. Huwag ka makautang kahit kanino man, except to love one another. Kung meron man daw tayo dapat maging utang, ay ang utang ng pag-ibig. Ibigin natin ang bawat isa. Hindi murang pera, kundi utang ng pag-ibig. We have to love one another. Kung meron na tayo dapat na magpag-utang, utang ng pag-ibig. Isa pang utang. Sabi ni Paul, sa Romans chapter 1 again, verse 14 and 15, I am debtor with both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. Ako ay may pagkakautang, sabi ni Paul, sa mga Griego, sa mga barbaro, sa matatalino, sa mga mangmang. Sabi niya, so as much as is in me, is I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. Ano yun? Yung utang ng pag-iebanghelyo. Ang utang na meron tayo, utang natin sa Diyos, unang utang, yung utang ng pag-ibig. Utang natin na mahalin natin ang bawat isa. Ikalawa, utang ng pag-iebanghelyo. Na tayo ay merong obligasyon to pay, na tayo ay dapat magbahagi ng salita ng Diyos, ng mabuting ebanghelyo, lalo na sa mga tao wala pang pagkakakilala kay Kristo. Why? Kasi si Jesus naman talaga ang magiging kasagutan, lalo-lalo na sa tao na sa ilalim ng pagkakautang, si Jesus lang talaga ang makapagpapalaya sa ganoong napakaipit at napakahirap na sitwasyon. Always remember, napakasagana po ng biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos ay sobra-sobra. Ang biyaya po ng Diyos ay umaapaw. At laging ang intensyon ng Diyos para sa bawat isa atin ay ang kabutihan natin. Ang kapakanan natin ang laging isinasaalang-alang ng Panginoon. Kaya nga siya namatay sa krus ng Kalbaryo para sa atin, para tayo ay lumaya at tayo ay maligtas. Kaya nga tandaan din natin mga kapatid, huwag tayong lumayo sa biyaya ng Diyos. Huwag tayong lumayo sa pag-ibig ni Kristo, sapagat doon naman tayo tiyak na tiyak na magkakaroon ng kalakasan upang malampasan natin ang mga magigipit na pagsubok ng ating mga buhay. Pagpalain mo na yung lahat natin. To God be the glory. Muli na naman tayo pinagpala ng Diyos sa kanyang mga mensahe. Kaparaan lang para tayo ay makaalis sa sumpa ng mga pangungutang ay kailangan tayo ay maiwasan natin ng i-English ko na God out of debt, stay out of debt, and line out of debt. Kaya tayo ay sundin lang natin ang Panginoon na iwasan natin ang mangutang na mangutang. Matuto tayo mamuhay sa
sa mga kinikita natin na mas maliit ang ating gagastusin kaysa mas malaki pa ang gagastusin natin. Hindi nga mga kapatid, kaya kailangan tayo ay matutong magtipid, at balang araw ay tayo ay aasesorin at ang Panginoon ay magpapalain tayo na siya ay sinusunod natin ang kanyang mga